Mga kababayan, pag-uusapan po natin ang ginanap po na rally nitong mga makakaliwang grupo at grupo po ng Mandaluslos. Mandaluslos po mga kababayan natin. Ito po yung party list nitong si Trililing na sinasabi po mga kababayan na gusto daw po nila ay ipa-impeach itong si Vice President Sara. Ngunit itong usapin ng impeachment mga kababayan po natin, malabo pa ito sa sabaw ng puset mga kababayan po natin. At hanggang panaginip na nga lang itong sila Trililing, itong sila De Lima, and of course ang convicted na si Franz Castro. Dahil wala pong pumirma at kahit yung mga kalyado nila, yung mga dating nag-imbestiga sa sinasabi nilang CIF, no, na isa sa basihan po nila ngayon na sinasabing paglustay daw sa budget ng bayan. Pero ang totoo po dyan, yan po ay mga hallucination lamang at walang katotohanan nitong grupong makakaliwa. At parte po sila ng propaganda para sirain ang mga Duterte. At nagkalat na naman sila ng kasinungalingan. Ang sinasabi po nitong si Trililing ay may 40,000 daw po, no, na mga ralista, pero natukoy natin mga kababayan, nakaramihan pala ay may mga kabataan. Dala-dala po yung mga bata na maliliit, no? At may mga nagsabi po, nagkwento, no, na sila po ay binayaran at ang nag-recruit sa kanila ay official mismo ng barangay. At bago nila matanggap ang bayad, ay kailangan nila munang tapusin ang rallying ito. No? Doon po sila makakatanggap ng bayad pag uwi nila sa kanilang barangay. At mayroon din pong isang matandang ali na ang usapan daw po nila is 1,000 pero kahit pamasahing hindi po siya binigyan at pangkain po. Kaya naawa po yung ilang mga kababayan natin, binigyan na lang po siya ng pamasahe dahil kawawa po itong matanda. Okay, balikan natin ang sinasabi ni Trilling, mga kababayan natin, na nasa 40,000 daw po yung mga ralista, no? Pero kung titingnan po natin, nabase po sa litrato na nasa screen po natin, abay mas marami pa po yung tarpaulin kaysa mga tao. At sabi po ng Manila Bulletin, no, nasa hundreds of protester lang po yung nagtipon-tipon sa EDSA. So taliwas po dito sa pinapalabas ni Trillanes na mayroong 40,000. Grabe, no, mga kababayan po natin. Kung gawa-gawa nga po, no, yung mga allegation kay Vice President Sara at ang kanilang pagbabasihan sa kanilang impeachment, abay ganun din po ang dami ng tao, no, na pinapalabas nitong si Trililing, no? Anong gusto niya, no? Magsinungaling at paniwalayan ng taong bayan. Nasa 100 protesters lang, siguro nasa 909 lang siguro sila. At gaya ng sabi natin mga kababayan, no, mukhang hindi naman rally po para sa paghahanap ng kasagutan sa sinasabi nilang nilustay na pundo ng bayan. Mukhang rally na po para sa eleksyon ang kanilang ginagawa. Hoy, Kumilek! Umaksyon naman po tayo, Kumilek. Tingnan niyo po, ang lalaki po ng tarpaulin ng Akbayan at Magdaluslus. So, ito po ba ay talagang rally po, no? Para hanapin ang sinasabi nilang nilustay ni BP Sara para sabihin i-impeach si BP Sara. Naku po, pinagtatawanan na lang sila ng taong bayan. At itong mga taong ito, hinakot pala ito, karamihan nasa Maynila po, pinagkukuha at patunay yung mga jeep na yan na nagdadrop po yan. Ngayon, no? Anong sinasabi nila na organic at taong bayan ay galit na? No? Pero ang galit lang pala, sila lang po ang mga grupong gustong magpatalsi kay BP Sara dahil alam nila na kapag bumalik si BP Sara ay ipagpapatuloy po yung hindi po ipinagpatuloy ni Marcos Sr. na kampanya, no, ni PRRD na tapusin na po ang insurgency sa ating bansa. Dahil obvious na obvious ngayon kung sino po yung pinoproteksyonan, no, ng mga nagraraling ito. Kita nyo, sa bunganga pa lang. Diba? Sa bunganga pa lang, sinong iwi? Siyempre, bird with the same feather, ngiwi with the same ngiwi, no? Protect each other. Diba? Sino yung kanilang pinoproteksyonan? Kasi kung pag-uusapan ni Lustay, no, anomalya, nandyan po sa Marcos administration. Kita nyo ngayon, no? Wala po ba silang nakikita na mga blanco, diba? Diyan sa bicameral report, no? Kung sila po talaga ay para sa bayan, no? Dapat titingnan po nila, blankong bicameral report. Pero kaduda-duda na nabuo pagdating sa GAA. Kaya ngayon nasa Supreme Court na po yan. At sa totoo lang, kinakabahan si Marcos Jr. kung anong posibleng mangyari dyan. Nagsalita na po siya na i-shutdown niya daw lahat. Kung sakaling panigan po ng Supreme Court, no, yung petition
ng mga taong nag-question sa proseso po ng bicameral report. Pero itong taong ito, hindi ko alam, mukhang hindi niya po alam ang totoong issue. At yung mga questionable insertion sa House of Representatives na kanyang kinabibilangan, no? From 2023, 2024, lumalaki, no? Sa 2025, umabot na ng 17 billion. 12 lang po yan, no? Noong 2023, 13 lang. Noong 2024, naging 17 billion. Noong 2025, di ba? Yan pa hindi niya kini-question kung saan napupunta ang bilyones na pera ng taong bayan. Wala po nakikitang resibo. O sila po nakikinabang dito. O dahil sa pera na yan, sila ay nagrarally. Diba? Pero kay BP Sara, kini-question nila 125 million. May resibo pa. No? At sinabi po ng COA na walang mali sa paggastos. Kailangan lang yung additional explanation and documents. Patunay na tama talaga yung paggastos sa confidential fund. Diba? O, pakinggan nyo po yung iwi kung ano yung kanyang hinanaing. No? Sabi nga natin, mas marami pa ang tarpaulin kaysa ngiwi, kaysa tao na nagrally. Ito ngayon yung mga complainants mula sa first impeachment complaint. Kayo lang naman yung complaint. First, second, third. Kayo lang na namang grupo. Manluloko, sinungaling, magnanakaw. Impeachment complaint. At nagkakaisa para tanungin ang isang napakahalagang tanong sa House of Representatives. Ang tanong natin sa Kongreso, anong petsa na? December 2 ng ating i-file ang petsa na, January 31. Panga! Nagtatanong, nagrally kayo, hindi first impeachment complaint. Nag-first month sa rin noong January 2. Dumaan ang Pasko, ang bagong taon, natapos pa rin tayo ng New Year. Pero hanggang ngayon, ang ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Narito ngayon, ang ating mga mamamayan, tinatanong ang Kongreso, anong petsa na? Kasi walang sapat na basihan. Kasi po, ang inyong impeachment complaint, walang kwenta, walang pumapanig. At kapag itinuloy yan, ang impeachment, kapag sinuportahan po yan, no, ng mga kongresista, magkakagulo ang Pilipinas. Dahil hindi papayag ang 32 million na bumuto kay BP Sara, no, iba't ibang sektor, no, yung mga matitino, hindi kagaya nyo na mahilig manggulo, no, magkakagulo kung yan ang gagawin nyo. Dahil hindi papayag ang taong bayan. Lalabas ang organic na mga ralista. Nakita nyo na po sa Iglesia ni Cristo. Diba? Ngayon, pilit nyo pa na ipipilit yung impeachment na yan. Hindi na nga kayo sinusuportahan. Ibig sabihin, kung mahigit 1 month na hindi gumagalaw, tanga, tigil mo na yan. Wala na kayong mapapala. No? Uubusin nyo lang ang pera ng taong bayan sa kakarali nyo. Diyan nyo inuubos ang pundo nyo at yung nagpipinansa inyo. Tayo natigil nyo, nangangampanya kayo maaga eh. Para panagutin ng isang abusado, magnanakaw at nandaraha sa kapangyarihan in the person of VP Sara Duterte. Narito ngayon ang taong bayan para ipahayag. Ikaw ang abusado, magnanakaw, ngiwi. Ay, ngiwi.